Okay, isang mapagpalang gabi po, umaga, tanghali, kung saan man naroroon ka mga kapatid. So gusto ko lang i-share yung sinabi ni Moises sa ating Panginoon. Ito, nagrema din to sa akin, no, mga kapatid. So matagal na akong kinukulit ni Lord, no. And then hanggang sa napanood ko ang isang bata na alam niyo yung nag-aagaw buhay na, and sabi niya nakikita niya ang Panginoon, nakikita niya ang heaven, yan. And nabless ako nung sinabi niya na heaven is so beautiful, you know. Hindi ko na nakuha yung video kasi masyadong maraming nakalagay doon and parang copyright yung pag nakuha ko siya. So sa palabas na yon, sa video na yon, na-realize ko, na-bless ako dun, sinabi ng bata na, or nakita ng bata na si Jesus, nakita niya, ay yung heaven, nakita niya, na napakaganda. Maraming bulaklak, maraming paru-paro, and sabi dun, no, nakita niya ang Panginoon, at nakita niya yung mga mata ng Panginoon na parang apoy, no, nagliliyab. Kaya sabi dun sa Revelation chapter 19 verse 12, no, na parang mata na nagliliyab ang mata ng ating Panginoon. So nakaka-bless, no, na parang sinasabi dito, no, sa atin, sa ating buhay natin, no, paano na lang kung tayo yung pagkakataon nung nakahiga kasi yung bata. Then naisip ko, no, paano kung tayo ang nakakaranas nung time na yun? Ano yung sasabihin natin? Ano yung magandang sasabihin natin sa Panginoon? Or mas maganda siguro lalahanin natin yung sinabi ni Moises na anong ay turo mo sa amin, Panginoon, no? Sabi sa books of Psalms, no, sa chapter 90 verse 12, ang sabi doon, so teach us to number our days, that we may apply our heart unto wisdom. So sabi doon, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming kaarawan. Ayan, sinasabi dito, no, upang kami ay mangagtamo sa aming mga puso na may karunungan. So sinasabi dito na ituro mo sa amin, Panginoon, kung ano yung dapat gawin. So ganun yung ibig sabihin ni Moises. Alam naman natin si Moises is servant of God. Amen. Faithful servant ng ating Panginoon. Amen po. Kaya nga sabi dun sa Book of Psalms, the prayer of Moses, the man of God. Amen. So sabi din po sa ibang talata sa NIV, sabi dito, dahil itong buhay namin ay maikli lang, kaya na panahon na itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. So yung nakita ko yung video na yun, yung bata na nakikita ang Panginoon, sabi niya, "You're so beautiful, Jesus." Yes, kung mapapanood niyo yun. So siguro may pagkakataon na kunin ko yung video na yun, i-share ko. Napakaganda ng sinabi ng bata na yun. Alam mo, inamin na niya bata pa lang siya, ha, siguro mga teenager siya kasi nag-skateboard, so na-aksidente, and then nasa ospital. Then sinabi niya na nakita niya si Jesus at humingi siya ng tawad. Nakita rin niya yung father niya na namatay. Nakita din niya yung kapatid niya na namatay. Then lahat ang nakikita niya ay parang mga bata, no? So beautiful ang sabi doon. So ngayon naisip ko, tayo, no, tayo malakas pa, tayo na nasa hustong gulang, or siguro even siguro nasa 30 to 40, 50, no,
ano bang mga edad natin sa ngayon. So gusto ko lang i-share, no? Sa huling pagkakataon na ating buhay, ano ang prioritize or what is your prioritize in prayer? Ano yung mahalaga mong sasabihin sa Panginoon kapag nag-aagaw buhay ka na? Alam mo mga kapatid, sa atin, hindi nalalaman ang mga ganitong bagay. Kasi, alam niyo kung bakit? Puro kalayawan ang nangyayari. Inaaksaya nila ang buhay nila sa mga walang kwentang bagay. Amen. Although ako dati ganun. Napakadami kong mga pinagdaanan sa buhay na hindi ko din nalalaman na sayang ang buhay. Sayang ang buhay kung hindi mo gagamitin sa Panginoon o hindi ka nakakilala sa Panginoon. Amen po. Kaya sabi dito, so teach us to number our days. Amen. Sa Psalms 90 verse 12, yan po yung sinasabi. Although mahaba ito mga kapatid, nasa mag-uumpisa to sa chapter 90 verse 1 hanggang 17. But kinuha ko lang dito yung 12. Yes. Na-share ko na to sa mga kapatiran at talagang na-bless sila. So, alam ko mga kapatid, ikaw na nanonood, gusto kong ma-bless ka. Dahil dito, sa sinabi dito, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang. Yan. Ang pagbilang. Ibig sabihin, gaano ba kahalaga ang araw? Napakahalaga ng buhay natin mga kapatid. Amen? Kaya sabi dito, sa aming kaarawan upang kami ay mangagtamo sa aming mga puso na may karunungan. Yan. Na may karunungan. Bigyan nyo kami ng kaalaman, malaman kung gaano ang buhay ay mahalaga. Amen? At sabi din po dito, ang buhay natin ilimitado lamang. Sabi sa aklat, no? Ng Psalms, sabi sa Psalms 90 verse 10. Pero bago ko sabihin yung verse na yun, meron tayong limitadong edad. So, ang edad na sinasabi dito, mga nasa 70 to 80. Pero ang mga tao ngayon namamatay ng 50, 60, or 49. Yung tsuhin ko, 49. Yes, ako na, long story short, but yung tsuhin ko, last Golden Week lang namatay. So, grabe yung iyak ko dahil ako nakakilala sa Panginoon. Hindi ko man lang naituro sa Kanya kung paano tanggapin si Jesus or makakilala sa Kanya. Amen? Nawala na hindi ko na ituro, hindi ko na i-share kung ano nga ba yung katungkulan natin bilang isang tao, bilang isang Christian. Kaya nakakalungkot mga kapatid, no? Nakakapagsisi. Kaya ikaw na nanonood ngayon, no? Nalaman mo ang mga bagay na to. Tanungin kita, what is your prioritize in prayer? Amen? Sabi sa Psalms 90 verse 10, sabi dyan, buhay namin umaabot ng 70 taon, singkad, no? 70 taon, 70 years. Minsan na may 80 kung kami malakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Totoo yan. Nagdudusa at hirap tayo. Dahil isa tayong tao. Pumanaw pagkatapos dito sa sangliwanag. So, sabi dito, 70 to 80 years lamang. Hanggang dun lamang ang buhay natin. No? But ngayon, iba na. Sa dami ng kinakain ng mga tao, marami nang namamatay ng maaga. Hindi nila pinapalagaan ang buhay nila nung kasagsagan na ng kalakasan nila, pero hindi sila nakapaglingkod. Yun ang masakit, mga kapatid. Kaya huwag natin paabutin ang buhay natin nung
matanda na tayo tapos ngayon lang tayo nakakilala sa Panginoon. No. Sayang ang buhay. Huwag natin sayangin ang buhay natin. Huwag natin sayangin yung binigay na buhay ng Panginoon. Amen? Nasabi sa Matthew 4:4, no? Hindi lang nabubuhay ang tao o hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa salita ng bawat nilalabas sa salita ng Panginoon. Amen? Ganun po. Ganun kahalaga ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya, mga kapatid, huwag natin sayangin yung buhay na meron ka ngayon. Huwag mong sayangin sa mga walang kabulang bagay. Sinasabi ko to sa inyo, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Para sa ating pamilya, kamag-anak, magulang, tatay, nanay, kapatid, asawa, anak. Alam kong may mga pamilya tayo, ikaw na nakikinig, gusto kong sabihin sa iyo, na blessed ka ngayon dahil nalaman mo to. Amen. Nalaman mo to dahil ang buhay natin ay mabilis lamang. Sabi nga dito, no? Sabi ni Moises dito, no? Ang sabi ni Moises, gusto kaya ang buhay namin ay mabilis lamang. Ang sabi dito, gusto niya pa rin matuto, gusto pa niya matuto na i-prioritize ang kanyang buhay. No? Dalangin niya sa Diyos na maunawaan natin, na ipamukha sa atin na ang araw ay mabilis lamang. Ang araw ay sobrang ikli lamang. Amen. Grabe. Alam natin si Moises ay malapit sa Panginoon. Servant of God. Amen. Faithful. Yes, marami nang pinakitang himala ang Panginoon sa kanya. But, ipinaprioritize pa rin niya ang kanyang buhay. No? Na ituro mo sa amin kung gaano kaikli ang aming buhay. Dahil ang buhay ay araw-araw ay mabilis. Ang buhay ay mabilis o maikli, kaya sabi ituro nyo bilangin at sa araw na iyon, no? So anong ibig sabihin mga kapatid? Alam nyo, napakadami na namamatay na ngayon dahil sa maraming kinakain. Then every single day, no, 80,000 ang namamatay every single day. And kakaunti lang yung mga born na nabubuhay ng mga sanggol. Siguro nasa almost 9,000 to 80,000 lang. So sa ngayon, no, paano pa kaya yung mga pumapatay? Hindi nila nalalaman na sayang ang buhay. Sayang ang buhay. Alam niyo mga kapatid, nag-aaksaya tayo ng buhay, nag-aaksaya tayo ng oras sa walang kabulahang bagay. Alam niyo, nalalaman dito na ang buhay natin ay napakaikli lamang. Ang buhay natin ay sinasayang natin sa mga walang kwentang bagay. Tulad ng paglalakwatsa, pag-iinom, pagsusugal. Ano pa? Paglalaro ng mga games. Alam niyo na yun. Paglalaro ng mga ML, pagbabasa ng comics, o lahat ng mga gawain dito sa mundong ito. Sabi nga sa Romans 12:2, no? Huwag tayo makasing ayon dito sa mundong ito dahil ang mundong ito ay kay Satanas. Na andito siya, mga kapatid. Kaya, isineshare ko yung sinabi ni Moses dito na ituro sa atin ng Panginoon o ipinapamukha sa atin ng Panginoon na maikli lang ang buhay, na mabilis lang ang araw. Kaya mga kapatid, sa araw na binigay ng Panginoon sa atin, yung last
Hindi natin alam, no? Ang bukas. Maraming pinangako ang Panginoon. Maraming pinangako ang Panginoon. At ang bukas, hindi niya pinangako kung buhay ka pa. Amen? Kaya dito mga kapatid, hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam ang mamaya, kung tayo mamamatay or tayo ay magpapatuloy pa. No? Huwag nating sayangin sa makabundong bagay o sa anumang bagay dito sa mundo ito. Napakikli lang ng buhay, mga kapatid. Ang buhay natin ay parang hamog lamang. Parang hangin, parang ulap, at parang usok na bigla-bigla lang nawawala. Amen po. Kaya, tatanungin ko kayo, what is your prioritize in prayer? Ano ang mahalaga sa sandali ng iyong buhay? Amen? Isinishare ko to kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Amen? Habang maaga pa, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, maglingkod tayo sa Panginoon. Hindi natin alam ang buhay. Napaka-iksi lang ang buhay natin. Hindi ko napapahabain, marami to. But, sinasabi ko sa inyo, maglingkod tayo. Kilalanin natin ang Panginoon. Dahil hindi natin alam sa maiksing buhay na binigay ng Panginoon sa atin, ay maglingkod tayo. Huwag natin sayangin sa walang kabuluhang bagay. Sabi dun sa Psalms 90 verse 12, so teach us, no? Ituro mo sa amin. Itanim sa isip na kami ay dumunong. Sa puso't isipan, no? Itanim natin sa isip natin na maikli lang ang buhay natin, mga tao. Amen? Maraming namamatay ngayon na hindi na umaabot ng 50 to 60. At marami na rin hindi nagigising, no? Hindi na namumulatan ng kinabukasan. Bigla-bigla na lang silang nawawala. So sa sandali ng buhay natin, anong gagawin mo? Anong ipaprioritize mo sa Panginoon? Anong sasabihin mo sa Panginoon? Nabless ako dun sa bata na yun. Nag-aagaw buhay na siya. Huwag nating hayaan na mangyari sa atin yun. Na bandang huli, doon pa lang tayo maglilingkod. Alam mo yun, sa mga tao, ang nangyayari ngayon, kilala lang si Lord kapag may kailangan. Amen? Sa mga panalangin na nagkakaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng karamdaman, doon lang natin nakikilala si Lord. Amen? Huwag natin gawing genie ang Panginoon. Marami sa ating ginagawang genie. Oh Lord, pagalingin mo ang aking anak. Oh Lord, bigyan mo ako ng pera. Hindi po ganun. Oh Lord, bigyan mo ako ng jowa. Hindi po ganun. Huwag natin gawing genie ang Panginoon. Sa ating mga tao, alam nyo, mga kapatid, kilala natin ang Panginoon. Amen? Sabi sa Matthew 7:21, no? Panginoon, Panginoon. Amen? Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, ang sumusunod lamang sa kalooban ng Panginoon. Amen? At ang masakit dun, sinabi dun sa verse na yun, no? Verse 23, Matthew 7 verse 23. Ngunit hindi ko nakikilala kayong gumagawa ng kasamaan. Lumayas kayo, kayong gumagawa ng kalapastanganan. Amen?
So grabe, yun ang nakakatakot, no? Sa mga Christian yun, no? Sa ating lahat. Hindi lang sa Christian. Sa ating lahat yun, na nakakilala na may Panginoon. Pero, ang tanong, kilala ka ba ng Panginoon? Sinasamba mo siya, oo. Pero, tanangin kita, kilala ka ba ng Panginoon? Yun ang nakakatakot. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Hindi lahat na natatanggap nating blessing ay galing sa Panginoon. Sa demonyo yan. Pansinin mo, wala kang problema? Bakit ka walang problema? Hindi ka kasi naglilingkod. Yes. Bakit? Hindi ka nagagalawin ng kaaway. Kasi, alam niya, nasa kanya-kanya. Amen? Subukan mo maglingkod sa Panginoon at dare-diretso ang mga pagsubok, problema sa buhay mo. Diyan papasok ang magulong mong buhay. Bakit? Kasi ayaw niya na mapunta ka sa Panginoon. Ayaw niya na malaman ng katotohanan na maling tinatahak ang buhay mo sa Kanya. Kaya ganun. Kaya lahat ng mga Kristiyano lumalaban sa pagsubok yan. Dahil alam nila, kapag naglingkod ka hanggang huli, ang sabi nga doon, no? Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Totoo yan. Napansinin mo sa buhay mo, bakit, no, sa mga hindi na naniniwala sa Panginoon, bakit ang ginhawa nila? Bakit ang dami nilang masasayang bagay dito sa mundong ito? Bakit? Hindi sila gagalawin ng demonyo. Napakapalaw ng buhay nila. Kasi alam nila na nakay Satanas na siya. Nakay Satanas ka na. Yan. Amen po. Subukan mo maglingkod. Subukan mo maglingkod, maniwala sa Panginoon. Hindi ko sinasabi to para ang tawag dito, illustration ko lang, no, yung bagay na ano yung pwede mong pwede ka mamili eh. Pero naman tayong pwede tayong mamili. Ikaw ang bahala sa buhay mo. Wala. Ang sinasabi ko lang, no, kapag naglingkod ka, may mga struggle sa buhay mo. Kasi alam mo bakit, mga kapatid? Matakot ka kapag wala kang problema. Kasi kung wala kang problema, diretso ka sa baba, impyerno ka. Kasi hindi mo nalaman ang kahulugan ng buhay. Kaya maswerte ka, mga kapatid. Maswerte ka dahil nalaman mo ito. Na maiksi lang ang buhay natin, mga Pilipino, mga tao, mga Christian. Amen. Kaya sa pagkakataong ito, itanim mo sa isip mo ano ang mahalaga, ano ang ipaprioritize mo sa buhay mo. No? Napaka sarap pakinggan na nalaman natin na maiksi lang ang buhay, ano ang kailangan natin gawin. Walang iba kundi maglingkod sa Panginoon. Ituro sa ating mga pamilya. Kung may asawa ka, may anak ka, may magulang ka, may mga kapatid ka, no? May lolo at lola ka na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ikaw na ginamit ng Panginoon, ituro mo sa kanila. Isang napakalaking gantimpala na makukuha mo sa Panginoon kapag itinuro mo sa kanila yung bagay na nalalaman mo sa banal na salita, sa banal na aklat. Napakasarap maglingkod, mga kapatid, no? Na nalalaman mo yung mga bagay na hindi pa natin nalalaman noon. Nakakala natin ang buhay natin kapag nagsimba tayo, wala na yung kasalanan. Hindi po. Lalo lang po nadadagdagan. Kaya nakaka-bless kasi that time, no,
Dati kasi, hindi ako ganun. Hindi ako ganito. Katulad nyo rin ako dati. No? Na hindi alam yung buhay dati. Na akala ko, kapag nagsimba, kapag kilala mo si Lord, ligtas ka na. Hindi po. Hindi po ganun. Mahirap pala. Kailangan mo talagang kilalanin, kailangan mong pag-aralan ang salita ng Panginoon, kailangan mong sumunod sa inuutos niya. Amen. Alam niyo meron tayong katungkulan bilang isang tao. Amen. Sabi dun sa Mangangaral 12 chapter 12 verse 13 to 14, ang sabi dito, basahin ko sa Tagalog para mas maunawaan natin, no. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Tandaan nyo, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. At sabi dun sa verse 14, lahat ng gawin natin hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Hindi man nakikita ng kapwa natin o hindi naman nakikita ng mga tao yung ginagawa mo, sa taas kitang-kita ka. Transparent lang yan sa ating Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung mga ginagawa mo. Kaya kapatid, sa pagkakataong ito, nalaman mo ang salita ng Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo na huwag natin sayangin ang buhay. Pahalagahan natin ang buhay. Amen. Bigyan natin ng magandang ehemplo ang buhay natin habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Dahil maikli lamang po ang buhay. Sobrang ikli. Napakabilis. At iisipin natin na kapag naglingkod tayo, meron tayong internal life, no? Everlasting life. Walang hanggang buhay kapag naglingkod tayo. Amen. Kaya sa mga oras na to, mga kapatid, nalaman mo ang bagay nito na maiksi lamang ang buhay. Sabi sa Psalms, no? Psalms chapter 90 verse 12. So, teach us the number of day. Amen. Ituro mo sa amin. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming kaarawan upang kami ay mangagtamo sa aming puso na may karunungan. Amen. Mingi tayo ng payo, mingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Kung tayo nakakilala sa Panginoon, mag-pray lang tayo, no? Na ituro sa atin ng Panginoon kung ano yung dapat nating gawin habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Dahil hindi natin alam kung ano meron tayo bukas. Kung buhay ba tayo bukas. Tulad nga na sinabi ko kanina, maraming pinangako ang Panginoon, pero hindi niya pinangako na bukas ay buhay ka pa. Na bukas, malakas ka pa. Amen. Hindi natin alam. Amen po. Kaya, sa mga oras na to, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na mahalaga ang buhay. Maiksi lamang ang buhay. Sa maiksing panahon, bigyan natin ng magandang kabuluhan na binigay ng buhay ng Panginoon sa atin. Ang buhay na nakikita natin na blessed tayo kasi nakikita natin yung mga tanawin. Nakikita natin ang mga gandang tanawin dyan, mga paligid, no? Kakaroon tayo ng kalakasan, meron tayong hininga,
Nakakakain tayo, malakas. Nakakapagsuot tayo, nakakaramdam, nasasaktan, ayan. Yan po'y galing sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tandaan natin to. Wala tayo kung wala ang Panginoon. Amen po. Kaya sa mga oras na to, gusto kong sabihin sa iyo na sa sarili mo, tatanungin kita, what is prioritized in prayer? Anong mahalaga? Sa huling mga araw, anong sasabihin mo sa Panginoon? Tatawagin mo ba yung presidente para mabuhay ka? Tatawagin mo ba yung mga kakilala mo mayayaman para mabuhay ka? Hindi po. Hindi natin alam. Kaya maglingkod tayo sa Panginoon. Ituon natin ang buhay natin, tuon natin yung pansin natin sa Panginoon. Bigyan natin ng kabuluhan. Amen. Kasi hindi natin alam ang buhay. Lalo may mga pamilya tayo, ituro natin sa kanila. Kasi hindi natin alam ang buhay din nila. No? Ang masakit dito, hindi natin alam na masaya tayo dito, but hindi natin nalalaman na kinabukasan wala na para sila. Yun yung masakit, mga kapatid. At pagdating ng paghuhukom, kung ikaw ay sumampalataya at sumunod sa Panginoon, nasa heaven ka. Ang pamilya mo nasa baba. Gusto mo ba yun? Nakikita mo, pamilya mo nasa baba, ikaw nasa taas. Totoo po yan. Yung mayaman at saka si Lazaro ay nasa heaven at yung mayaman is nasa baba. Nakikita nila. At sinabi ng mayaman na ituro mo sa mga kapatid ko, Abraham, no? Wala pong ganun. Wala na pong pangalawang pagkakataon. Kapag namatay tayo na hindi tayo nakakilala sa Panginoon, wala na pong pangalawang pagkakataon. Wala nang second chance. Yun po yung masakit. Habang buhay ka sa impyerno. Totoo ang impyerno, mga kapatid. Totoo ang mga impyerno. Amen po. Kaya sa mga oras na to, nalaman mo to, gusto kong ipahatig sa inyo, no, ang magandang balita. Nakaka-bless lang kasi sa buhay ko, sa buong buhay ko, na may silang palang buhay. Akala ko pag nakakilala ka na, nakapagsimba ka na, ay okay na. Wala ka ng kasalanan. Yun pala. May hangganan. Blessed tayo, no? Kung umabot pa tayo ng 80 to 90. Given ako, no? 38. Kung loobin ng Panginoon mag-39 next year, thank you, Lord. Umabot pa ako ng 40, thank you, Lord. Hindi natin alam bukas. Hindi natin alam kung anong meron bukas. Kaya sa pagkakataong ito, nalaman mo to, magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng pangunawa na bigyang halaga ang buhay natin. Amen po, mga kapatid. Masarap mabuhay na may pananampalataya. Masarap mabuhay na kasama ang Panginoon. Amen. Nakaka-bless lang kasi
Sa pagkakataong ito, gusto kong sabihin sa inyo na pinarating ng Panginoon itong mensahe na to sa ating lahat. Amen po. Kaya sa mga oras na to, gusto kong pag-pray kayo sa ating pagtatapos. Gusto kong iwanan yung sa ating conclusion, gusto kong iwanan yung pagkakataon na maglingkod tayo sa Panginoon habang meron pa tayong natitirang mga oras, habang malakas pa tayo, mga kapatid. Ituro natin yung kahalagahan ng buhay na binigay ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga anak, asawa, magulang, kapatid. Amen po. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Salamat po, Lord, sa pagkakataong ito. Binigyan mo po kami ng kalakasan, karunungan, Panginoon, upang malaman namin ang iyong banal na salita. Salamat, Lord, na sa pagkakataong ito, nalaman namin na ang kahalagahan ng buhay na meron kami ay huwag namin sayangin, Panginoon, sa walang kabuluhang bagay. Turuan mo kami, Panginoon, na matuto kami, unawain namin, ipamukha mo sa amin, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon, ang iyong buhay. Dahil maiksi lang po ang buhay namin. Kaya ituro mo sa amin, Panginoon, na magkaroon kami ng karunungan upang magawa namin ang mga bagay dito sa mundo na naaayon sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Dalangin namin, Lord, na patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo kami sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin niyo po kami. Minsan po ay hindi namin namamalayan na kami nagkakasala na sa iyo. Magkus, Panginoon, open ang iyong mga kamay upang kami ay iyong yakapin. Salamat, Lord, sa gabing ito, sa umagang ito, sa tanghaling ito, kung saan man lupalop ka na naroroon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pagkakataon ito na ako ang iyong lingkod na binigay nyo ang mensaheng ito, Panginoon. Salamat, Lord, na ginamit mo lamang ako bilang ehemplo. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na muli, Panginoon, dalangin namin na bigyan nyo kami ng kalakasan, karunungan upang malabanan namin ang hamon dito sa mundo ito. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kayo lamang ang maitaas, kayo lamang mapaglingkuran, kayo lamang po ang aming sasambitin, papasalamatan. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus Christ, you pray. Amen. Amen, amen. Yun. God bless everyone. Salamat po sa ating pakikinig. Sana po may natutunan po ang bawat isa sa pag-aaral natin ng banal na salita, banal na aklat. Yun po. Sana po ay huwag nating iwalang bahala yung mga narinig natin. Isa puso po natin, no? At ipamuhay sa pamuhay mo natin. No, habang tayo ay nabubuhay, isipin natin na mahalaga ang buhay. Maiksi lamang po ang buhay. No po, salamat po sa pakikinig. Sana po ay na-bless kayo sa ating mga pinag-aralan. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless everyone. Bye-bye.